Isang masamang pangitain ang aking nakikita. Sa mga sandali ito, naglalakbay na patungo sa ating banwa ang mga mangangayaw na mamiminsala sa ating lahat. Sino maglalakas loob manggigilalas at mangangayaw sa aking banwa? Digan, wala! Lalo na't alam ng marami kung gano'n ako kalakas! Dato, kailanman ay hindi pa nagkakamali ang ating punong babaylan sa lahat ng mga hula niya. Makinig kayo sa kanya. Iligtas ninyo ang ating banwa. Ang mga mangangayaw na ito ay pinamumunuan ng isa na kailanman ay hindi pa natatalo sa anumang laban. Ngayon yung unang matikman ang kanyang kabiguan. Dali ng punong babaylan sa loob ng kubo at maghintay! Ganda ang mga kawal! Lakas ng loob niyong labanan ng aming Raha. Si Raha Mangubat! Raha Mangubat, narinig ko na ang kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, kaya niyang pumatay. Rama, utang na loob. Hindi kami lalaban sa'yo. Kunin mo na lahat ng ibig mo. Huwag mo lang kaming saktan. Rama. Isa kang pinuno na parang daga. Natatakot kapag nasisilayan ng araw. Ngunit pagbibigyan kita. Sana naman matagumpay na pangangayaw ang ating nakamit! Kaya dapat lang na bahagian ko kayong lahat ng ating mga nakuha! Para kay Sungil! Pagpasunod ng mga batas ng ating pungsod! Isang bulawang kwintas! At
tayong maiibigan. Sige, magpakasaya kayo ngayon. Dahil hindi rin ito magtatagal. Lalo't malapit nang dumating ang makakagapi sa inyong raha. Matabil ang dila ng ating bihag na punong babaylan. Sabihin mo nga sa sino ang tinutukoy mong makakatalo sa akin? Isa siyang babae. Babae? Oo. Marami na akong mga datong nagupo at napaslang. Kaya, paano ako magagapi ng isang babae lang? Oo. Isa siyang babae. Ngunit may pambihirang kapangyarihan siyang hihigit pa sa'yo. Pagkat siya ay isinilang na may kambal ahas. Kambal ahas? Bibihira. Nabibilang lamang ang sinisilang na may kambal ahas, Raha. Pagkat ang ahas na yon ay isang umalagad. Ang umalagad ay isang kaluluwa ng isang namatay na ninuno na nagbalik dito sa lupa sa katawan ng isang ahas upang magbigay ng gabay sa sino mang mapalad. Tama ka, Haralingayan. Kaya sinasabing ang sino mang iluwal na may kambal ahas ay may mahalagang kapalarang gagampanan, Raha. Tama ang tinukoy ng iyong asawa at ng iyong atubang, Manggubat. Pagkat ang tinutukoy kong babae ay magiging isang magaling na pinuno na pagdating ng araw ay pangangayupaan mo at ng iyong tagapagmanang anak. Sinungaling ka. Kaitan! Wag! Kaitan! Tapos meron na pa yung malimulon. Siyempre, Napaslang ni Raha Magubat si Datuos Bog nang lusubin nito ang kanyang banwa. Yan ang sinalaysay sa akin ng nakatakas niyang timawa. Sabihin mo sa akin, Ubuawi, meron ba akong dapat ikabahala? Panatag mo ang iyong loob o yubog na. Hanggat nasa ilalim tayo ng pamumuno at pangangalaga ni Raha Magubat, mananatili tayong ligtas. ang mahal nagtatubog na! Hala, hala, hala! Tuloy ang gawain! Agang nagigilo ko. Uray, Gurang! Uray! Halika. Uray, Gurang! Uray, Gurang, sila lang. Aray, nahihilo po ako. Teka, bakit ho ganito ang pakiramdam ko? Wala kang nakain na kasama sa'yo. Nararamdaman ko, may isa pang hininga sa leeg mo. Nagdadalang tao ka. Nagdadalang tao ka? Sino naman ang pinagbubuntis mo?
si Dato Bugna. Siya nga man na yung pinagbubuntis. Hiluay, ikaw ang aming punong babaylan. Ikaw ang pinakamakapangyarihang babae sa aking pungsod. Lubos akong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Lahat ng iyong mga sinasabi ay aking pinaniniwalaan. Ngayon, sabihin mo sa akin, may katotohanan ba ang mga inihula ng punong babaylan na aking pinaslang? Pakinggan mo ang salita ng diwata na aking sasamuhin mangupat upang malaman mo ang sagot na iyong hinahanap. Ano ang ikinatatakot mo, mangubat? Ang mga katagang binitiwan ng punong babaylan na walang awa mong pinaslang ay totoo. Isang sanggol na babae na may kambalas nga ang ngayon nabubuhay sa sinapupunan ng kanyang ina. Kung ganon, saan ko matatagpuan ang kanyang ina? Hindi ko kayang baguhin ang nakatakdamang ubat. Kaya, hindi ko maaaring sabihin sa iyo kung saan naroon ang nagdadalang taong ina ng sanggol na babae. Ang sanggol na babae na pagdating ng takdang panahon ay siyang kikitil sa'yo. Magtampisaw, lumangoy, huwag kang matakot, anak, di kita pababayaan. Ang langit, iyong titigan, pagkat doon kita Dato Bugna. Hindi mo kailangan yumuko sa akin. Lalong-lalo na ngayon magkakaanak na tayo.
Natutuwa ka ba nang malaman mong nagdadalang tao ako? Hindi lang ako natutuwa. Masayang-masaya ako. Masayang-masaya ako. At nagbunga na ang ating pagmamahalan. Tsaka kepada tuan kamuyang sayama hubeli silk, 3 jar seramik, 1 sikat, 2 cermin, dan 1 gunting. Dan saya akan bayar dengan emas ini. Terima kasih. Madami kayatang pinamili, Lamitan. Pinaghahandaan ko ang aking nalalapit na pagsilang umbo. Alam na ba ni Dat Ubog na magkakaanak uli kayo? Sasabihin ko sa kanya mamaya. Sa hapunan. Di alam ito. Hindi lang kayo nagdagdagang tao. Anong ibig mong sabihin sa iyong tinuran, Badu? May buhay na namumuo sa sinapupunan ni Dalang. At ang ama ay si Dat Ubog na. Pugna, nagbunga na muli ang ating paghihintay. Pagkat nasa sinapupunan ko ang ating ikalawang anak. Sa wakas, Lamitan. Sana, sa pagkakataong ito, lalaki nang nasa loob ng iyong sinapupunan. Isang lalaking magiging takapagmana ko. Tutuparin ko ang nais mo, Bugna. Bibigyan kita ng isang tagapagmanang anak na lalaki. Kung ipaiinom mo ito kay Dalang. Anong laman yan, Lamitan? Mga halamang gamot. Pampalaglag. Para hindi na isilang pa ni Dalang ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Alam ko na magkakaroon na rin kayo ng anak ng iyong kaulayaw na Oripon. At hindi ako papayag. Kaya ipainom mo ito kay Dalang. Hindi ko papatayin ang sarili kong anak kahit sa isa pang Oripon! Kung yan ang nais mo, pagbibigyan kita. Kung hindi ka na makikipagkita at makikipag-ulayaw pa kay Dalang. Karapatan kong sumiping sa ibang babae, Lamitan. O maghanap pa ng ibang asawa at magkaroon ng iba pang anak. Oo. At ako ang maghahanap ng 1 o 2 babaeng timawa upang maging pangalawa o pangatlong asawa mo. Ayoko ng ibang babae.
At yan ang dahilan kung bakit ayaw ko makipagkita ka pa kay Dalang. Dahil alam ko na siya lamang ang hinahangad mo. Kaya susundin mo ang nais ko, Pugna. At kapag binigo mo ako, hindi lang ako mawawala sa'yo, kundi ang magiging tagapagmana mo na nasa aking sinapupunan. Magsilabas kayo! Magsilabas kayo! Ang maging babae ay tunay na biyaya. Pagkat sa kanya nakaatang ang buhay niyang banwa. Kaya't ang puri at tangal ay dapat ingat. Kanina ka patahimik at alam ko kung bakit. Mangubat. Isa kang magiting na mandirigma at pinuno. Kaya hindi ka dapat mag-alala ng ganyan. Lingayan, ang araw ay sumisilay ng hindi natin namamalayan. Katulad ng kaaway. Ang araw, alam ko kung ano at nasaan. Ang inihulang aking makakalaban, yaong isisilang na may kambal ahas. Hindi ko alam kung sino siya at kung nasaan. Kaya kailangan kong maglakbay uli. Baba, saan ka pupunta? Aalis ka? Hahanapin ko ang ating kaaway. Hahanapin ko ang sanggol na isisilang na may kambal ahas. Dalang, napakapalad mo. Alam mo ba, naiinggit ako sa'yo. Abay, sa lahat ng mga oripon, ikaw pa talaga ang napili ng ating dado. Agang, huwag kang magbiro. Dalang, hindi ako nagbibiro. Abay, mapalad ka. Ang magiging anak mo, ipanganganak na isang timawa, isang malaya. Dalang, malay mo, yung magiging anak mo, yan ang magiging tulay para matitimawa ka. Upang makalaya ka na sa pagiging oripon. Kung ano man ang maging kapalaran ng aking anak, pinapangako ko kay Aba, mamahalin ko at aalagaan siya katulad ng pagmamahal na inalay ko kay Dato Bugna. At sa akala mo ba ay makakapantay ka sa akin, Dalang? Diyan lamitan. Kahit bigyan mo pa ng anak ang aking bana, titiyakin ko na mananatili ka pa rin isang uripon. Agang, gamitin mo to upang sampalin ang iyong kaibigan ng paulit-ulit hanggang hindi kita pinatitigil. Gawin mo ang ipinag-uutos ko sa'yo, Agang, kung ayaw mong maparusahan din kita.
Paglakasan mo, Aga. Sa bibig. Hanggang sa ito'y magdugo. Ngayon, alam mo na wala pa rin magbabago sa iyong katayuan kahit na nagpabuntis ka pa sa dato. Uripon. At ganyan din ang mangyayari sa iyong anak kahit na isilang mo pa siyang isang malaya. Hindi pa rin siya makakahigit sa akin o sa aking mga anak. Dalang. Uyubog na. Ang iyong asawang silamitan ay anak ng ating namayapang amain na isang mahusay na dato. Kaya utang na loob mo sa kanila ang iyong pagiging pinuno ngayon ng ating bangwa. Walang masama kung pagbigyan mo sila Mitan. Layuan mo si Dalang. Mahalaga sa akin si Dalang o Buhawi. Alam mo yan. Uyubog na. Hindi ka na bata. Isa ka ng pinuno. Mas mahalaga ang iyong katungkulan at katayuan dito sa panguwang ito na maaring mawala kung lalayuan ka ni Lamitan at hahanap siya ng iba. Hanggang sa labas ay nalalanghap ko ang samyo ng iyong halimuhi at bugna. Saan ka pupunta? Kay Dalang? Ang iyong kaulayaw na uripon? Huwag ka na magtanong Lamitan upang hindi mo nabigyan ng pasakit ang sarili mo. Lamitan, aking kapatid. Bakit hindi mo ipabatid sa iyong bana kung anong ginawa mo sa kanyang kaulayaw? Nang sa gayon, malaman ng dato ang sukdulan ng iyong galit. Anong ginawa mo kay Dalang, Lamitan? Sinaktan ko siya. At mula ngayon, araw-araw, bago sumapit ang dapit hapon, dadalawin ko si Dalang. At ipasasampal ko siya hanggang siya'y iyong hiwalayan. Kilala mo ang aking kapatid, Bugna. Gagawin niya ang kanyang babala. Kaya't kung may pagtatangi ka kay Dalang, iligtas mo ang buhay niya. Layuan mo siya.
Aba. Pinuno ng aming mga diwata. At iginagalang ng mga umalagad. Tanggapin ninyo ang aking alay sa inyo. Ang tanging hinihiling ko ay ang patnubayan ninyo ako upang parating gawin ang tama para sa aking nasasakupan. Bugna? Isa kang uriponta lang. Kaya mo lang ngayon. Huwag mo na akong tatawagin sa pangalan niya. Anak, wala na siya. Hindi na niya tayo mahal. Kung saan-saang pulo at banwa na tayo nakarating. Kung ilang nagdadalang tao na rin ang inyong pinaslang. Hanggang kailan natin ito gagawin? Ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay hanggat hindi natin siya natatagpuan. Malapit na. Aida, ano ang kanyang kasarian? Isang malusog na sanggol na babae. May kapal na ahas ang iyong anak, Galang. Meron ba ditong sinilang na sanggol na babaeng may kambal ahas?